Hi guys, kumusta po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Quick tutorial lang tayo. Wala tayong specific na topic. Magra-random video lang muna tayo. I-share ko lang sa inyo itong baterya ng ating customer. Nakakabit naman ito sa kanyang Toyota Grandia van. Wala siyang sinabi kung ilang taon na ito sa kanya o ilang years ng battery na to. So ang size naman sa battery na ito ay DIN 66 high. Pero wala siyang specific na nilalagay dito sa taas na bahagi yan. Wala siyang specific na nilagay kung DIN 66 high ba talaga yan. Pero DIN 66 high po ito. Tapos dito sa baba, may nakalagay lang na EN-LN3. Ito po kasi ang code ng DIN 66 high. Pag makikita nyo itong LN3, DIN 66 high po yan. CCE naman niya ay 600 amperes. So yan po ang maximum na CCE sa battery na to. Kung bababa yan sa 600 na sa 400 na lang, malabo na mapa-start yan, 400 pababa. Nagtataka si sir, bakit daw hindi mapa-start yung kanyang van? I-battery tester natin, gamitan natin itong battery analyzer ito. Sa negative at sa positive. Ayan. As you can see kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito at 12.5 or 12.59 volts. So yan po ang nakuha nating reading. So sabi nga ni sir, bakit daw hindi mapa-start yung kanyang van? Kung tutuusin, hindi naman lubat itong battery na to. May karga pa naman. Pero hindi siya totaling full charge. Kasi ang standard na karga sa isang baterya, bago natin masabi na full charge, 12.6 po talaga. Yan, 12.5 lang o 12.59. Kulang po yan ng 0.1 para maging 12.6 para masabi natin na full charge ang battery nito. Pero ganun pa man, hindi natin basihan ang pagkakaroon ng mataas na voltahe sa isang baterya kasi talagang madaya ang voltahe ng isang battery. Madaya po talaga yan. So ngayon, sisilipin naman natin yung kanyang tinatawag na CCA. Ano po ba ibig sabihin ng CCA? What is the meaning of CCA? Ang ibig po sabihin niyan, cold cranking amps or cold cranking amperes. Yung bugso baga ng kuryente na nanggagaling sa baterya papunta doon sa sasakyan, kailangan mataas po yun. Kasi kung mababa yun, malabong mapa-start ang ating mga sasakyan. So sana maliwanag po sa ating lahat. So ngayon, alam nyo na po ang tinatawag na CCA. Kasi useless po ang pagkakaroon ng mataas na voltahe sa isang baterya. Kahit 13 volts pa yan, kapag mababa o mahina na ang CCA ng isang baterya, wala pa rin silbi yun. Useless nga yun, ika nga, sabi ko nga. So ngayon, marami na akong daldal. Sisilipan na natin yung kanya CCA, tsaka yung healthy. I-okay lang natin dyan. Battery test tayo ngayon. So, regular flooded CCA. Nakalagay dito ay 600 ampere. So ngayon, i-set up natin siya sa 600 ampere. Ayan. Ayan, kita nyo na po, 600A. Ibig sabihin, 600 ampere po yan. So katumbas po yan dito. Ayan. So kita nyo po. So ngayon, pagka na-set up na yan sa CCA, sa 600 amperes, pipindutin natin itong OK para matitesting na at magkaalaman na kung ano na ang status sa battery na to. Ayan, kung mapapansin natin, ang nakalagay dito ay replace. Ang ating light indicator ng battery analyzer ay nakakulay pula. So, dyan pa lang nagpapawatig na siraan talaga itong battery na to. Ang CCA niya ay 380 cc. So malabo na po yan. Maka-start talaga. Ang healthy niya ay 40% na lang. Ang charge ay 96%. Internal resistance ay 7.90. Oh, di ba? So kita niyo na po. Walang bias po yan. Walang daya. Kikita niyo po sa ating video ngayon. Actual po natin na tinitest ang battery na to. Sira po talaga yan. Baka sabihin nyo nagsisinungaling tong ating battery analyzer. Hindi po. Kasi actual po talaga na hindi mapa-start ng may-ari ang kanyang sasakyan gamit-gamit ang battery na to. So, matik na nasira na talaga yan. So, sana nag-gets nyo po. So, tanggalin na natin yan. So, kung hindi pa kayo kontento, kung mapapansin nyo itong 6 na takip, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bubuksan natin yan. Susukatin natin yung specific gravity ng isang battery. Kasi may tubig po yan sa ilalim. So, gagamit lamang tayo ng pera, piso. Ito, mabukas natin yan.
check lang natin ang asin nito. Kung kumusta na, ano ang status. Ayan, so susukatin natin yung specific gravity niya. Ayan, kung mapapansin natin, 12.25 or 1.225 ang sukat ng tubig. So, tumapad siya sa kulay puti. Diba? Ito naman ay 12.50 or 1.250 ang sukat ng tubig, tumapad sa kulay puti. So, wala pa rin. Bagsak na. Pangatlo. Ito ay ganun pa rin, 12.50 or 1.250, tumapat sa kulay puti. Pang-apat na butas, ganun din ito, 12.50 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti pa rin. So wala, bagsak pa rin yan. Pang-limang butas, so ayan, same na same pa rin, 12.50 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti, so bagsak pa rin. Pang-anim na butas na tayo, 12.25 or 12.50, which is tumapat sa kulay puti, ganun pa rin, bagsak pa rin. So, konfirmado po mga kamaster na mahina na ang battery na to, palitin na. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!